Hello guys, welcome back to I Am Sikat Vlogs. Welcome back sa aking channel. So for today's video, gusto ko share sa inyo is tungkol po sa radar. So mga basic knowledge about radar at kung ano po yung mga knobs at mga buttons na may encounter natin sa paggamit natin ng radars, or ito especially para to dun sa mga bagong nagbabarko pa lang or sa mga gusto malaman ang mga basic na thing about sa radar po natin. So, especially sa mga estudyante po. So, itong video na tayo para sa inyo. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror. Ito naman, brilliance. Yung brilliance naman, yung brill, para naman to sa setup ng radar natin. Kasi minsan pagka umaga, minsan gusto natin mas maliwanag yung display niya, or sa gabi naman, medyo gusto natin medyo dusky yung image niya para hindi masyado nakakasilaw. So pagka-clinic mo lang to, magbabago yung display niya. Kita mo? O yan, blue, medyo bluish siya. O click mo ulit yung lens. Magbabago yan. So yun yung purpose ng brilliance. O kaya itong enter marks naman, ito para kung gusto mo maglagay ng mga marks dito sa sa radar natin. Bawa kunyari maglalagay ka kunyari ng isang mark para position, para sa position ng anchorahan nyo, i-click mo lang to. O yan, medyo mahaba yung discussion yan. Sa iba ko na lang din i-discuss inyo kung paano maglagay ng marks sa radar, kasi basic lang naman talaga ito naturo ko. So ayan, dito mo yun makikita yung marks. Kaya kung gusto mo maglagay ng square na may certain position, dyan yun, ito yung gagamitin mo. Okay, dito na tayo sa may kabilang side. Okay, so ito menu. Itong menu normally para yan sa mga setup. Okay, sa mga setup ng barko. Pagka-clinic mo tong menu, may lalabas itong main menu. Ayan, mark, alarms, AIS, plotter. O yan, para dyan yung purpose niya. Okay. O eto naman, range, plus and minus. Pagka halimbawa gusto mong dagdagan yung range nung kayang kunin ng radars mo, syempre magdadagdag ka, magpa-plus ka. Katulad niyan, ang range natin is nasa 12 miles. Halimbawa, so kung gusto kong pababain, halimbawa, masyadong malaki yung nakikita ko, gusto kong mas medyo closer pa dun sa mga barko, gusto ko gawin kunyaring 6 miles lang, o pindutin ko lang tong minus sign hanggang mag 6 miles siya. Yan. So ibig sabihin, mula dito hanggang dyan, 6 miles lang yan. Paikot na yan, 6 miles lang. Kung gusto kong dagdagan, gawin ng 12 miles, click ko lang to. So mula dito hanggang dyan, 12 miles yan. So yung circumference ng ng radar mo nasa swipe niya is from 0 mula sa iyo paikot 12 miles. Okay. Ito pa yung isa. Ito, acquire, target data, tsaka cancel target. So itong mga to related to sa pagkuha ng mga information ng mga nasa paligid mo. Pwedeng kumuha ka ng target lang. Let's say halimbawa walang AIS. Ayan. Tapos kunin mo kung ano yung, kung halimbawa sakaling tumatakbo man siya o buya man siya, pwede mong i-acquire yan. O kaya ito namang mga barko, gusto mong i-acquire kung ano yung gusto mo malaman, kung anong pangalan ng barko, ano yung characteristic ng barko, ano yung speed ng barko, ano yung mga basic details tungkol sa barko. Okay? Sa target. So para makuha mo yan, i-acquire mo lang. Ang gagawin mo lang, tatapat mo lang itong cursor mo dun sa certain na target na gusto mong kunan. Kunyari itong barko na to. So para malaman ko yung name niyan, itatapat ko itong cursor. Okay? Pagtapat ko sa kanya, click ko itong acquire. Okay, ayan. Okay. Ayan. Nakita nyo, pumunta siya dun sa may barko. Kasi, actually, itong acquire, para to sa mga walang AIS.
Okay, para kunin nga yung information ng mga walang AIS. Katulad nito, ito na walang AIS yan. Diyan mo siya gagamitin, yung acquire na yan. Click mo yung acquire. Ayan, para siya dyan. Pero pagka may mga AIS naman na lumabas, katulad nito, may mga parang sign na may barko. So, ibig sabihin, may mga information na ready na mabibigay nga sa iyo. Kaya ang gagamitin mo na dyan is target data. So, ang gagawin mo lang, puntahan mo yung barko na yon, ito. Bawa, kunyari yan, gusto mo kunin yung information yan, tapos click mo tong target data. Tapat mo yung ano mo tapat mo tong ano mo, itong cursor mo dun sa barko. Tapos, click mo tong target. Yun. So, ilalabas niya na yan. Di ba? Maglalabas na siya. Ilalabas niya na yung speed ng barko. Yung, ayan. Tapos, click mo pa ulit yung isa pang target data. Click mo pa ulit itong target data pa. Susunod niya naman sa iyo na ibibigay, pagka ang pangalawang pindot mo, yung information na nung barko na kinuha mo. Okay? So, yung acquire, kanina sinasabi ko sa inyo, ginagamit to normally pagka mga walang mga pangalan, kunyari tulad ng mga buya, mga ayan, mga fishing boats na mga walang pangalan. So, acquire mo siya. Para magkaroon ka ng information sa kanya, walang pangalan pero magkakaroon ka ng basic na information regarding sa ano niya, sa movement niya, kung ano yung heading niya, kung ano yung magiging speed over ground niya. Yun yung para sa acquire. Tapos ito target data, pagkuha naman ng data ng ang mga kunyari may mga visible na katulad ng mga may AIS na. Ayan, tulad niyan. So, double click nyo lang. Ano ba? Ito. Itong barko na to. Gusto kong kunin yung pangalan niyan, yung mga basic data niyan. So, tapat ko lang yung cursor. Tapos, pindutin ko na itong target data. Okay. Lalabas yung ganyan. So, isa pang pindot. Lalabas yung data niya. Pangalan niyan, Indian Bulker. Tapos, kung gusto niyo pang medyo mas malalim pa yung details ng barko or mga information ng barko, tapat nyo lang itong cursor nyo papunta sa kanya ulit gamit itong bilog, tapos right click. Ayan, yung mas malalim na information dun sa barko, malalaman nyo na. Okay, so para naman i-exit yan, mag-menu ka lang. Okay, so ito naman target cancel. So kabaliktaran naman nun, kung gusto mo naman na tanggalin yung mga target na information na yan, at saka itong mga to, ang gawin mo lang, itapat mo lang ito dyan, tapat mo lang sa kanya na merong information, tapos click mo tong target cancel. Okay, yun, pagka klinik mo ganun, mawawala na yung information nga rito. Ito, rebar ko na to, itong si Eastern Hope. Ayan, tanggalin ko yung information niya dahil ayoko siyang makita, dahil ibig sabihin wala na akong pakialam sa kanya. Click ko tong target cancel. Okay, nawala na. O ganun din yung may mga walang pangalan, kunyari mga fishing boats. Click ko lang tong target cancel. O yan, wala na. Wala na yung mga information niya. So far, ito yung mga knobs and buttons na makikita natin, ma-encounter natin. So dito naman tayo sa radar screen. So, ito naman, ito yung para sa range. O, ibig sabihin yung range na yan, from dito sa gitna hanggang sa may paikot na ganyan, yun yung 12 nautical miles. O, ito naman, sa mode to, kung gusto mo north up or set up. Ito nag-i-indicate kung anong radar scanner yung gumagana at anong radar to. Ito S-band. O, ito sa mga settings to na to ng yung preset na to preset na yan. Kung halimbawa, gusto mo kunyari pang set na kunyari pang RAPSI, ayan, ganyan. Tapos ito naman parallel indexing. Ito naman sa user map. Kung gusto mo maglagay ng square or angkla na sign, ayan yun. Tapos ito indication ng brilliance, kung sa liwanag ng display mo. Ito ay para sa EBL at EBL ng 1 and 2. Ito naman sa kabilang side naman, dito naman tayo. Ito naman display naman to ng ito sa mga knobs, brilliance. Ayan, ito. Ayan. Display yan nun. Tapos ito
itong mark na to sa taas, yung may plus, ayan yung indication na kung saan nandoon yung cursor mo. Let's say halimbawa ito. Ibig sabihin kung ano yung tinatapat nito, yan yung posisyon nung cursor. Ayun o. Okay, tiga mo ha. Igagalaw ko. Okay, nagbabago siya, 'di ba? So ayun yung posisyon ng cursor. Okay? Etong ano na ito. Tapos ito naman portion na to, yan na may sinasabi ng bearing ng cursor at yung layo ng cursor. Pwede rin natin kasing gamitin yan. Halimbawa, etong barko na to, gusto kong malaman yung bearing and distance niya. Ang gagawin ko lang sa kanya, tatapat ko lang yung cursor sa kanya. Okay? Pagtapat ko, malalaman ko na kung anong bearing nitong barko na to gamit yung cursor, at alin yung distansya ng barko na to gamit yung cursor. Ibig sabihin, sa akin, itong barko na to, 6 miles to, tapos ang bearing niya sa akin is 38. Okay? Tama ba? Sige, subukan natin kung tama. 38 tsaka 6 miles. Gamitan natin ng EBL tsaka ng BRN. Okay. Ang EBL natin, tignan natin yung bearing niya. Ayan, 38. So ayan, 38. So 38 din done. Eh yung range niya ba, tama ba na 6 miles lang? Click ko tong bearing line. Ayan, 6 miles. 6 miles. So ibig sabihin, itong cursor na to, nag-i-indicate siya ng posisyon. Posisyon ng cursor. Kaya kung halimbawa, gusto ko malaman kung anong posisyon ng barko na to, o ayan, tapat ko lang sa kanya, malalaman ko na yung posisyon. Ito para to sa cursor. Ito naman sa taas, ayan, yan yung heading mo, okay, yung speed mo, yung course overground mo, tsaka speed overground. Tapos ito naman yung totoong posisyon ng barko mo, yung GPS position mo. Itong posisyon natin na to, ito yan. Diyan mo makikita. Ayan, yung posisyon na yan. Posisyon ng barko natin yan. Tapos itong point naman na to, itong mga tatlo na to, para to sa mga kinukuha nating mga target. Bawa, di ba? Bawa, ito, kunin ko itong target data nito. Ayan, dyan siya lalabas. Para sa target yan. Tapos dito naman sa baba, ito para sa guard zone to. Para sa guard zone. Target list. Pag ito naman, pag target list, ito yung kanina na pagka-clinic natin, lalabas lahat ng mga details ng mga AIS, ng mga barko sa paligid natin. Pang BRM. Ito, saan na to ha? Sa guard zone to. Pero hindi ko na masyado i-discuss dahil ano pa naman sa inyo, medyo malalim na yan, para kumbaga pag ginagamit na to pagka sa navigation. Okay, yan ba? Ayan, AIS display, sa vector, past position mode, CPA limit, mga setting to ng barko. Okay. So, yun lang yung yung mga basic information. Actually, hindi na basic, medyo malalim na nga yung pagkakadiscuss ko kasi gusto ko na medyo maging familiar kayo dito sa radar. Maganda yun na ituro ko sa inyo na yun, at alam ko nakapagbigay ako ng maraming information sa inyo about sa radar. Pero hindi pa naman siya ganun ka-broad kasi wala doon yung pagka nagnanabiga ka na, gamit yung sinasabi ko nga sa inyo, gamit yung vector mode, ayan. Tsaka gamit yung mga guard zones kasi mas malalim na na yun na usage na yun ng radar. Okay, siguro i-discuss ko sa inyo yung single details by single details. Kaya tungkol ko niya sa vector mode, di-discuss natin yan. Pero dito hindi ko muna siya diniscuss niya kasi since medyo malalim na topic na siya. Pero alam ko na medyo maganda yung naging discussions natin regarding sa radar, at I hope na may natutunan kayo. Hilingin ko lang na don't forget to subscribe on my channel and hit the like button and share this video to your friends at para makatulong din sa iba. So maraming salamat po, at hanggang sa susunod na vlog ko po, maraming salamat. God bless sa inyo lahat. It sound right, boy.